No? So ngayon, no, dito sa atin, no, sa atin dito sa Pilipinas, no, marami talaga mga relihiyon dito na nasitayuan, no, na akala mo talaga ay nagtuturo ng katotohanan patungkol sa mga salita ng Panginoon o sa ating Panginoon sa Kristo. Marami yan dyan, no, na yung iba talaga is kumbaga hindi talaga naniniwala kay Kristo at hindi sumusunod. Bagkus, no, ay sinusunod nila pa rin yung Biblia, pero para sa kanila ang Panginoong Hesus Kristo ay tao lamang at hindi talaga siyang daan patungo sa ating Ama. Kahit na sinasabi dito ng ating Panginoon, di ba, no, na siya yung bugtong kong yung anak ko, no, sa iyo may ano ba yun, natutuwa ang Panginoon sa atin, natutuwa ang Panginoon sa kanya, tapos nautosan tayo, no, na makinig kayo sa kanya, sabi ng ating Panginoon kay Kristo, di ba, sa mga tao doon, makinig tayo sa kanya. Kasi si Kristo kasi galing sa Diyos, iisa lang yan ang Diyos. Pero maraming mga relihiyon dito, no, na naglipana. Tapos ang kaproblema pa naman at napakasakit pa naman is itong bawat relihiyon ito ay marami talagang membro. Hindi ko alam bakit ang mga taong ito na sumusunod o naniniwala dito o kasapi sa mga relihiyon na ito ay hindi nila naiintindihan ang mga nakasulat sa Biblia. So sa dali na salita, ito palang mga tao na yan, ng mga kasapi ng kanilang mga miyembro, hindi yan nagbabasa ng Biblia. Kung nagbabasa man yan, hindi ko alam kung saan tumatakbo yung isip nila. Bakit hindi nila naiintindihan? Mas pinaniniwalaan nila yung mga leader nila noon na bago lang na pinanganak dito sa mundong ito kaysa mismo sa nakasulat sa Biblia banal. Mas pinaniwalaan nila yun. Maraming mga tao, no, na hindi naniniwala kay Kristo. Marami din mga tao na naniniwala kay Kristo, pero yung mga salita naman ni Kristo ay hindi naman talaga sinasabuhay nila o hindi naman sinusunod. Maraming mga tao na nagbabawal na bawal kainin ito, mga pagkain na ito, kahit na sinasabi ng ating Panginoon dito sa Biblia, no, ng ating Panginoon si Kristo, no, na ang lahat ng bagay ay nilinisan na ng ating Panginoon. Huwag nating sabihin na marumi itong mga pagkain ito na nilinis na ng Panginoon. Pero para sa kanila, hindi nila paniniwalaan yun. So, paano mo masasabi na sumusunod ka kay Kristo kung ang salita ng ating Panginoon si Kristo ay hindi mo sinusunod? Kundi namumuhay ka pa rin doon sa mga kautusan na noon doon sa Old Testament. Kung dito naman binago ng ating Panginoon si Kristo. Kaya paano nyo masasabi na sumusunod kayo o followers kayo ni Kristo? Ang sinabi ng ating Panginoon si Kristo patungkol sa ganitong mga tao, hayaan nyo sila. Kasi pag ang bulag umaakay sa iba pang bulag, silang lahat mahuhulog sa kanal. So ano bang ibig sabihin ng ating Panginoon si Kristo na mahuhulog sa kanal? Doon sa impyerno yan. So kung kayo ay mga membro o kasapi ng mga relihiyon na yan, basahin nyo naman at intindihin ang Biblia. Huwag kayong pabulag doon sa mga sinasabi nila. Matindi talaga yung pagka-brainwash sa inyo. Nang dahil dyan, hindi kayo makaalis. Dahil na rin yan sa kapangyarihan ni Satanas na nandyan sa mga salita na lumalabas sa bibig ng inyong mga member na may lakas din upang kayo ay kontrolin at papaniwalain sa isang bagay na kasinungalingan at hindi kayo basta-basta makaalis. Kasi nga hinahawakan na kayo. Yung puso nyo tumigas na sa pagsunod sa mismo sa katotohanan sa nakasulat dito sa Biblia. Sa utos mismo at salita ng ating Panginoon, at hindi nyo na talaga kayang makaiwas dyan kasi matindi ang kapangyarihan ng kaaway ang gumagapo sa inyo. Gusto nyo susundin ang salita ng Panginoon pero hindi nyo kayang humiwalay sa inyong relihiyon dahil nga sa kapangyarihan ni Satanas na hawak kayo. Nangyayari yan sa akin noon. Gusto kong umalis sa relihiyong ito na may kamalian. Kasi alam ko ang katotohanan na ito pala, mali pala ito, pero hindi ako basta-basta makaalis. Gusto ko pa rin bumalik until sinabihan ako ng Panginoon. Diba sinabihan na kita or pinagbawalan na kita sa pagsamba o pagpasok uli sa kanilang simbahan.
o sa simbahan. Mula noon, nagising ako. At hindi na ako bumalik doon. Katoliko po ako before. Napaniginipan ko mismo yun. Ang galit ng Panginoon na sinabihan niya ako mismo. Gusto kong umalis kasi alam ko na mali pala yung mga sinasabi doon. Hindi ako makaalis. Humingi ako sa Diyos ng tulong kasi matindi pa rin yung hatak ng kapangyarihan ni Satanas na pabalikin ka doon kung saan sinasamba ang mga rebulto, kung saan sinusunod ang mali-maling aral o turo na nandoon. Maraming nakasulat sa Biblia na hindi nila sinusunod at maraming wala nakasulat sa Biblia na kanilang idinagdag at pinapasunod sa bawat tao. Nung nalaman ko ang Biblia na ganito pala, ito yung katotohanan, gusto ko nang umalis pero hindi ako makaalis until ang Diyos ang tumulong sa akin na nakaalis ako sa panaginip ko noon. Sa pamamagitan ng panaginip ko, bigla siya nagpakita. Winarningan niya ako, sinabihan niya ako na pinagbawalan na niya ako pumasok doon at bumalik doon. Simula noon, buo ng loob ko. Naputol na yung tali na nakagapos sa akin. At hindi na ako bumalik noon. Simula noon, kahit man lang sa pagsamba dyan, hindi ako sumasamba dyan. Naiinis ako every time makikita ko mga tao na binubulag ng mga pare. Nililinlang ng mga pare. Nililigaw ng mga pare. Sa bagay, hindi yan nakapagtataka kasi ang mga pare mula pa noon, sa panahon pa ni Malakayas, na lahat ng mga pare ay humihiwalay na talaga sa Panginoon. Ang mga turo nila, instead na ang katotohanan, ang itinuturo nila, nagpapahamak sa mga tao. Mali-mali sa pamamagitan ng mga mali-maling turo o aral. Nakasulat yan sa Biblia, sa Malakayas, ni Propeta Malakayas. Ganyan ang katotohanan. So mag-ingat po kayo. Mag-ingat po tayo. Kasi dito, maliban dyan, marami pa dito ng mga tao na maraming pinagbabawal ito, ganito, bawal kainin ito, bawal ito, bawal ito. Tapos marami din mga tao na hindi naniniwala kay Kristo. Maraming mga relihiyon na hindi naniniwala kay Kristo. Maraming hindi naniniwala kay Kristo. Tao lang sila na ganyan. Mga Judaism, ganun. Iglesia ni Kristo, ganun. Muslim. Kaya mag-ingat po kayo sa mga ganitong klaseng mga relihiyon. Hindi po ito nakakatulong. Yung pagsamba nila at paglilingkod sa Panginoon, hindi talaga yan nag-work. Pag ganun. Kung kasapi ka doon, umalis ka na lang talaga. Basahin mo ang Biblia kasi walang ibang binigay ang ating Panginoon na siya mag-iilaw sa ating daan at sa ating buhay. Ang salita ng Panginoon. Kung susundin mo ang mga aral ng mga church leader na iba naman sa nakasulat dito sa Biblia, ayun na ang nangyayari sa iyo. Nasa dilim ka na. Kasi hindi mo pinaniwalaan ng Panginoon eh. Ang pinaniwalaan mo ang tao. Hindi si Kristo ang sinusunod mo, kundi ang tao. May tao ba na maghatid sa iyo patungo sa Ama, sa kaligtasan? Hindi, wala. Si Kristo lamang ang sinasabi mismo ng ating Panginoon. Dito sa kasulatan, walang ibang pangalan na ibinigay ng Panginoon dito sa mundong ito na ikaliligtas ng bawat tao. Ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Klarong-klaro po yan. Nakasulat dito sa John. Basahin niyo po yan. Na ang mga tao na mabubuhay muli, yung mga tao na binubuhay muli ng Ama, ay bibigyan din ng buhay ng walang hanggan ng ating Panginoong Hesukristo kasi ang lahat ng otoridad ay ibinigay ng Ama doon sa kanyang anak, ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ang Ama kayang gumawa na ang tao mabubuhay muli, binigyan din niya ng otoridad ang anak. Kung sino man yung magugustuhan ng anak, nabigyan din niya ng buhay na walang hanggan at kaya rin niyang buhayin muli. The resurrection sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po sana, yung mga kasalanan natin kasi
ipinako na ni Kristo doon sa krus at nilinisan tayo sa kanyang precious blood or mahimayaon na dugo or sa kanyang dugo or banal na dugo. Tapos susunod ka doon sa mga aral ng tao kung saan nililigaw ka. Mag-ingat po kayo kasi marami talaga dito sa atin ang gumagawa niyan. Sa akin, sinusunod ko talaga ito. Kung ano man yung meron dito, yun yung susundin ko. Pag may makita ako na sinasabi dito, ganito, ganyan, na opposite sa nakasulat dito, yung tao na yan, hindi yan galing sa Diyos. Kay Satanas yan. Lalo na itong hinahangaan niyo masyado ditong si Brother Eli Soriano. Marami siyang sinasabi, totoo yan. Pero napakarami din ang mga kasinungalingan na kanyang sinabi. Marami siyang pinangaral na opposite sa nakasulat sa Biblia. Hindi niya naiintindihan din. Kaya mag-ingat kayo dyan. Kung akala niyo na pagdating ng araw ay makakapasok kayo sa kaharian ng langit, hindi natin alam. Yun pala, tumatahak na pala tayo sa landas patungo sa kaparusahan. Kaya intindihin nyo po ang Biblia kasi ang sinabi dito ng ating Panginoon sa sulat ni Joshua, pag-aralan mo ang mga sulat na ito araw at gabi upang hindi tayo malilinlang ni Satanas. Kasi maraming mga propeta din Satanas o maraming pastor din si Satanas na akala mo magaling magsalita pero may mga salita pala doon na para bang pagkain na tinik pala yung ibang pinapakain doon, nakahalo sa pagkain na laman na masarap pero yung ilalim pala tinik, pagkain mo bigla kang natusok. Ganun ang mga salita ng ibang pastor ni Satanas. Maganda at maraming sinasabi pero may mga bagay din na tinutwist ang kasulatan dito. Pasok pa rin kayo. So walang ibang susundin natin kundi itong nakasulat sa Biblia. Ganyan ang mundo natin dito. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone.